Naalala ko pa ang pangyayaring ito nung nakatira pa ako sa Barangay Rosario, Pasig. Ito'y tunay na nangyari at naniniwala akong hindi nagsisinungaling ang mga batang sangkot. Meron kaming kapitbahay, isang pamilya na binubuo ng mag-asawa at dalawang anak. Ang bunso ay 4 na taong gulang pa lamang, samantalang ang panganay na lalaki ay 9 na taong gulang na. Sa una, hindi ko sila gaanong pinapansin. Ngunit unti-unti kong napapansin ang kakaibang ugali ng kanilang munting anak. Tuwing hapon, halos araw-araw, makikita siyang lumalabas ng kanilang bahay at papunta sa isang bakanting lote sa tapat namin. Doon siya nagpapalipas ng oras, mag-isa lamang. Minsan, nakatitig siya sa kawalan. Minsan naman ay may binubulong na mga salita at biglang tatawa ng malakas. Parang may kausap na hindi ko naman nakikita. Hindi ko kaagad siya nilapitan, ngunit sa ika-4 na pagkakataon na nakita ko siyang ganoon, hindi ko na napigilan ang aking kuryosidad at pag-alala. Lumapit ako sa kanya at magalang na nagtanong, "O anak, nasan yung kuya mo?" Tanong ko sa bata. Tumingala siya sa akin ng walang emosyon, saka sumagot, Nasa school pa po siya. "At sino yung kalaro mo dito? Bakit ka mag-isa?" Dagdag ko pa. Sa halip na sumagot, nanatiling tahimik lang yung bata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang maliit na kamay, saka itinuro ang isang matayog at matandang puno ng sampalok na nakatayo sa dulo ng bakanting lote. Sa sandaling iyon, biglang nanlamig ang aking buong katawan kahit na tanghaling tapat at napakainit ng panahon. Ang oras ay papalapit na sa 6:00 ng gabi at ang anino ng puno ay tila humahaba at parang yumayakap sa paligid nito na parang mga mahabang daliri. Tanging kaming dalawa lamang ang naroon at biglang tumahimik ang buong paligid. Parang huminto ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon. Hindi ko na tinanong kung ano o sino ang tinuturo niya. May takot na bumalot sa aking dibdib na parang may ibang nakikinig sa aming usapan. Agad ko siyang inuwi sa kanilang bahay bago tuluyan dumilim ang paligid. Lumipas pang ilang mga araw. Habang bumibili ako ng merienda sa tindahan sa kanto, nakasalubong ko yung panganay na lalaki. Nagtanong ako sa kanya, "Oh, boy, nasaan yung kapatid mo ngayon?" Nang walang pag-aalinlangan, diretsyong sumagot ang bata, "Nasa loob po ng bahay, sa kwarto nila nanay at tatay." Maaring katanggap-tanggap sana ang sagot na iyon, ngunit ang sumunod niyang sinabi ang nagpanginig sa aking mga tuhod. Nakatingin siya ng diretsyo sa aking mga mata, walang bakas ng pagbibiro, walang ngiti, at seryosong-seryoso ang kanyang tinig. "Pumasok na po sila sa loob ng salamin," wika niya. "Si nanay, si tatay, pati yung kapatid ko, lahat sila ay pumasok na sa loob ng salamin na nakasabit sa dingding ng kwarto." Kung nakita mo lamang ang kanyang muka habang binibigkas niyang mga salitang iyon, malalim ang kanyang mga mata na tila may nakikita siyang mundo na hindi namin maabot. Gusto ko pa sana magtanong kung paano yun nangyari, ngunit bago pa man ako nakapagsalita, bigla siyang tumakbo ng mabilis pa uwi. Mahigpit na nakahawak sa plastic na may lamang soft drinks at yalong tumutulo pa sa kanyang mga kamay. Mula noon, hindi ko na maalis sa isipan ang kanyang mga sinabi. Ang totoo niyan, sa loob ng panahong nakatira ako doon, ni minsan ay hindi ko pa nakakausap ng harapan ang kanyang mga magulang. Nakikita ko lamang silang paminsan-minsan sa malayo. Naglalagay ng mga damit sa sampayan o kaya naman nililinis ng garahe. Ngunit parang anino lamang sila na hindi mo lubusang matitigan. Ang mga bata naman lumalabas ng bahay, ngunit laging maikli lamang ang pananatili sa labas. Lumipas pa ang ilang buwan.
Lumipat ako ng tirahan sa Quezon City dahil sa aking trabaho. Ilang linggo matapos ang aking paglisan, narinig ko yung balita mula sa pinsan kong may-ari ng tindahang doon. Ang pamilyang yon daw ay wala na sa bahay na kanilang tinirhan. Walang paalam, walang abiso, at walang nakakalam kung saan sila nagtungo. Kahit ang mga kapitbahay na laging maingay at mausisa, walang kaidi-idiya kung kailan o paano sila umalis. Parang bigla na lang sila naglaho ng parang bula. Hanggang ngayon, nananatili pa rin sa akin ang alaala ang mga pangyayaring iyon. Umaasa ako na ang dalawang bata ay ligtas at lumaki naman ng maayos. Umaasa ako na kung totoo man ang sinabi ng panganay, natagpuan nila ang kalayaan mula sa kung anong uri ng kadiliman na nakapalibot sa kanilang pamilya. At ang munting bata na lagi nakikipagkwentuhan sa kawalan, sana'y lumipas ng panahon at nakikita niya na ang mga bagay na hindi dapat makita ng kanyang murang isipan. Ito ay kwentong base sa tunay na pangyayari. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit para sa akin, ang mga pangyayaring yun ay sapat na patunay na may mga bagay sa ating paligid na hindi natin lubos na mauunawaan. Naway ingatan sila ng may kapal kung saan man sila naroroon ngayon. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan, ngunit ito'y tunay na nangyari sa aking pamilya. Meron akong kapatid na nangangalang RJ. 7 taon siyang nagtrabaho sa Saudi Arabia at sa huling 2 o 3 taon ng kanyang pananatili doon, nakilala niya at pinakasalan ang isang Pilipina. Ngunit bago pa man dumating ang kanyang pag-aasawa, may mga pangyayaring tila kakaiba at unti-unting nagbago sa kanyang pag-uugali. Noong una, nakatira si RJ kasama ng isang katrabahong lalaki sa iisang bahay. Walang hinihing upang lalaki ito at sa kalaunan, nalaman naming may malalim na ugnayan pala sila. Hindi lang magkasama sa trabaho. Ang lalaking ito ang nagpakilala kay RJ sa babaeng naging asawa niya. Nang umuwi yung katrabahong yun sa Pilipinas, doon lumipat si RJ at naniraang kasama ang kanyang mapapangasawa. Isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Umuwi siya sa kanilang kwarto at itinapon na lahat ng kagamitan nila. Mga damit, kasangkapan, at mga alaala. Dahil sa takot at pagkalito, pinauwi siya ng pamilya ng kanyang asawa pabalik ng Pilipinas. Pagdating niya sa aming tahanan sa San Jose, Batangas, sa ikalawang araw pa lang, inulit niya ang kanyang mga ginawa. Itinapon niya ang aking mga gamit, mga damit at mga bagay na may halaga sa akin. Dahil nasa trabaho ako noon, kinailangan pa namin habulin ang mga basurahan upang iligtas ang anumang natitira. Madalas siyang magsalita ng mga salitang walang malinaw na kahulugan. Sasabihin niya, asin, paa. Tumanggi siyang magkaroon ng kasalang Kristiyano kahit sinabi ng pamilya ng asawa na kapatid dahil daw ito ang nag-aasikaso nito. Ayon naman sa kanila, si RJ pa raw ang unang nagmukhahin ng kasal. Sa buong panahon ng kanyang bakasyon, wala siyang ibang ginawa kung hindi ang magsimba. Umaga, tanghali, at gabi. Kahit malayong simbahan sa aming bayan, maglalakad siya na mag-isa. Bitbit ang isang siksikang supot na puno ng mga papel at sulat. Hindi siya pwedeng iwanan mag-isa. Tila may mga narinig siyang tinig na hindi naman namin naririnig. Dahil sa matinding pagbabago niya, ipinasok namin siya sa mental hospital. Niresetahan siya ng gamot na olanzapine at clopidogrel at pansamantalang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit lumipas ang 3 taon, sinabi niya sa amin, bakit niyo ba ginigit na may sakit ako sa pag-iisip? Dahil sa awat pag-aalinlangan, itinigil namin ang pagpapainom sa kanya ng gamot. Mula noon, bumalik ang kanyang kakaibang pag-uugali. Muli niyang tinatapon ng mga larawan, mga litrato ng aming pagtatapos,
mga larawan ng yumaong ama, mga alaala na hindi na may babalik. Nagsisimula rin siyang magpadala ng mga mensahe sa aming magkakapatid. Paano kung balang araw, makarating ka sa isang lugar at may marinig ka sa paligid mo? May marinig ka ba balang araw at itong magsasalita sa iyo? May mga taong may tenga upang makarinig. Lahat tayo nagmula sa may kapal. Nabubuhay tayo dahil sa kanya. Nakakaawang aming ina at ang kanyang mga pamangkin. Natatakot na silang lumapit. Natatakot sa biglang pagbabago ng kanyang ugali. Para may kung anong puwersa ang gumagabay sa kanya. Hindi lamang basta sakit ng isip, kundi tila may ibang pasensyang nakikisalamuha sa kanyang kalooban. Maaring isipin niyong gawa-gawa lamang ito, ngunit paulit-ulit ang kinukwento ng aking mga kamag-anak sa panig ng aking ina. Nang panahong iyon, ang telegrama pa ang pinakamabilis na paraan sa pakikipag-ugnayan sa mga liblib na lugar. Dahil wala pang nakakabit na linya ng telepono sa mga baryo at malalayong bayan. Noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang unang bahagi ng dekada 90, nagpasya si Junjun at ang kanyang ina, na isang byuda, na bumisita sa mga magulang nito sa isang liblib na bayan ng Hilongos, Leyte. Sa panahong iyon, patapos pa lamang na binubuo ang pambansang daan na dumadaan sa kabundukan at malalalim na gubat ng lalawigan. Sumakay sila sa isang malaking barko papunta doon at nanatili sa lumang bahay na gawa sa matitibay na kahoy at bato ng kanyang mga lolo't lola. Mabilis na nabalot ng pagkabugot si Junjun. Limitado pa noon ang supply ng kuryente. Madalas, tumitigil ito sa kalagitnaan ng gabi. Kaya ang malalawak na sulok ng bahay at ang mga daan sa baryo ay nanatiling madilim at malamig. Kaunti rin ang mga tindahan at kainan, kaya walang masyadong mapupuntahan ang bata. Isang hapon, habang gumagala siya sa tabi ng kalsada, napansin niyang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Sa harap nito, may mga nakahain na maliliit na candy at mga sisiw na pinuturahan ng matingkad na kulay. Ngunit nang pagmasdan ni Junjun ng maigi, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ang bibig at mga ngipin ng matanda ay puno ng pulang-pulang patas na tila dugo, na tumutulo pa hanggang sa gilid ng kanyang mga labi at bumababa sa kanyang baba. Mahina lamang magsalita ang matanda at puro salitang Bisaya ang kanyang binibigkas, ngunit nakangiti ito ng malawak. Sa huli, naunawaan ni Junjun na umumuya ito ng nganga o bunga ng areka. Tinanong siya ng matanda kung anong pangalan niya at kung saan ba siya nakatira. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, tinuruan naman si Junjun ng kanyang ina na maging magalang sa lahat ng oras. Kaya't sumagot pa rin siya sa matanda ng maayos. Napangiti pa lalo ang matanda at mahinang tumawa. Ang bait naman ng batang ito, bulong nito. Pagkatapos, kinuha niyang isang maliit na sisiyo at saka inabot kay Junjun na mistulang isang regalo. Sa sandaling iyon, narinig ni Junjun ang pagtawag ng kanyang ina mula sa malayo. Bukas na lang po, Lola. Magalang na paalam ng bata at agad siyang tumakbo pa pauwi. Mula noon, tuwing dadaan si Junjun sa lugar na iyon, makikita niyang matanda na kumakaway at tinatawag siya. Tila laging may gustong ibigay. Ngunit sa tuwing aalokin siya nito, laging sinasabay ni Junjun na, mamaya na lang po. Hanggang sa unti-unti na niyang nakalimutan ang pangyayari. Nang matapos ng kanilang bakasyon, bumalik na siya sa Makati at tila naligaw na rin sa isipan ng bata, bibenta sa tabi ng kalsada. Lumipas ang 16 na buwan. Isang araw, tumanggap sila ng telegrama mula sa Leyte. Ang mensahe ay maikli, ngunit mabigat. Pumanaw na daw ang kanyang lolo.
Agad na kumuha ng bakasyon ng kanyang ina at muling sumakay sila ng barko pabalik sa Hilongos. Pagdating nila sa lumang bahay, puno na ito ng kanilang mga kamag-anak. Ang kanyang ina ay panglimang anak sa 8 magkakapatid, 4 na nakakatandang lalaki, isang bunsong lalaki, at 3 babae kasama ng kanyang ina. Ang panganay ay dating sundalo, habang ang 2 pang kapatid na lalaki ay dating miyembro ng INP, ang hudyat ng kasalukuyang PNP. Abala ang lahat sa pagkakasikaso ng lamay. Ang mga lalaki nasa ibabang bahagi ng bahay na nakikwentuhan at umiinom ng tuba, habang ang mga babae naman ay tumatanggap ng mga dumadalaw. Habang kumakain si Junjun sa kusina, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Junjun! Tumingala siya at dun sa bintana ng kusina, nakasandalang matandang babae na nakita niya noon. Nakangiti ito ng malawak at ang parehong pulang katas ay makikita pa rin sa kanyang mga ngipin at labi na tila katatapos ng kumain ng sariwang laman. Nandito ka rin pala. Wika ng matanda sa wikang Bisaya. Meron akong hinanda para sa iyo. Halika, kunin mo. Sigurado magugustuhan mo ito. Hindi gaano nakakaunawa si Junjun ng Bisaya, kaya tinaas niya ang kanyang kamay at sinabing maghihintay muna siya. Agad siyang tumakbo sa kanyang ina na kausap ng kanyang tita Lumeng. Nay, ano po yung ibig sabihin ng sinabi ng matanda na nasa bintana? Tanong niya. Nagulat naman ang kanyang ina. Anong matanda? Saan mo nakita? Itinuro ni Junjun yung direksyon ng bintana. Sa sandaling tumingin ng kanyang ina, agad siyang hinila nito ng mahigpit at itinago sa likod ng kanyang katawan. Nanginginig na ang mga kamay ng kanyang ina habang nakatitig sa matanda na nakangiti sa labas. Nela! Sigaw ng ina ni Junjun sa kanyang bunsong kapatid. Tingnan mo kung sino yung nasa labas! Pagtingin ni Tita Nena, napasigaw ito ng malakas. Sapat upang marinig ng lahat ng nasa baba. Mabilis na umakyat ang mga kapatid na lalaki. Hawak ang kanilang matatalim na itak at tabak, handang dumepensa. Nanginginig pa rin ang boses ng ina ni Junjun habang niyayakap na mahigpit ang bata. Anak, paano mo nakilalang matandang yan? Nakita ko po siya noong nakaraan. Nagbebenta po siya ng candy at mga sisiw sa ilalim ng puno. Sagot ni Junjun. Minsan po natatakot akong lumapit kasi sobrang pula po ng kanyang bibig. Unti-unting pumatak ang mga luha ng kanyang ina habang tinatanong pa siya. Anak, ang katas ng nganga ay kulay lila o mapusyaw na pula lang. Ang nakikita mo ay ibang pula at ang mga sisiw na binibigay niya. Anong kulay ng mga yun? Maitim po, Nay, sagot ni Junjun nang walang pag-aalilangan. Sabi niya po, ilagay ko raw po ito sa ibabaw ng aking tiyan sa loob ng 3 araw upang maging malakas at magdala ng swerte sa akin. Nang sandaling marinig iyon, halos mawala ng malay ang ina ni Junjun. Sa labas, narinig na nilang malakas na sigawan at pagmumura ng kanyang mga tiyuhin at iba pang mga kalalakihan ng baryo. Nang sumilip sila, wala na ang matanda sa kinalalagyan nito. Ngunit sa lupa kung saan ito nakatayo, may nakita silang malaking bakas ng paa na tila hindi galing sa tao. At ang mga damo sa paligid ay tuyo at itim na parang nasunog. Nang gabing iyon, ipiniliwanag ng matatanda sa baryo kung sino ang matandang iyon. Hindi ito isang simpleng nagtitinda. Ito'y isa sa mga kinatatakutang nilalang ng gubat. Isang manananggal na nagpapanggap bilang matanda upang akitin ang mga inosenteng bata. Ang maitim na sisiw na binibigay nito ay hindi totoong sisiw. Ito'y gawa mula sa kanyang sariling dugo at laman. At kung tinanggap ito ni Junjun, unti-unti niyang mahihigop ang lakas hanggang maubos
ang buhay ng bata. Mula noon, hindi na muling nakita pa ni Junjun yung matanda. Ngunit tuwing dadaan siya sa bayan ng Hilongos at makikita yung malaking puno ng balete sa tabi ng kalsada, laging bumabalik sa kanyang alaala ang mukha nitong nakangiti at ang pulang-pulang bibig na tila laging naghihintay ng susunod na biktima. Maglipat, kung ilang araw bago ang move-in, may namatay sa mismong bahay na binili mo. Hi! Ako si Jinx. Kung may lilipatan tong bahay, pakinggan mo muna to at i-follow mo ko. Mabilis na kabili ng bahay si Dana. Good location, good price, medyo luma, pero may charm. She was set to move in on the 15th, pero ikasyam pa lang ng buwan, may tumawag na sa kanya. May nangyari. A maintenance worker was found dead. Nahulog daw sa hagdan ng ginagawang bahay. She was shaken, pero accident lang naman yun, di ba? Pagdating ng moving day, pinilit niya pa rin. Naglinis, nag-ayos, nagpalit ng kortina. Everything looked perfect. Until she noticed something strange that night. Sa bawat pagpatay niya ng ilaw, bukas ulit paglingon. Mga bintanang nakasara, bumubukas. May mga hakbang sa second floor. Nilabanan niya, nilalabanan niya. Pero gabi-gabi, parang may nagmamasid. Noong ikalimang gabi, habang natutulog, naramdaman niyang parang may humihila ng kumot niya. May naririnig din siyang mga yabag. Bumangon siya at sinundan ito. May parang dahang-dahang bumaba, pero wala siyang nakikitang tao. Tumigil ang tunog ng yabag, parang nasa likod niya. Then she heard it. Isang boses, halos bulong lang. Ma'am, pasensya na. Dito na tuloy ako nakatira.